Na ang Sports Now! Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Nakabantay sa mundo ng pampalakasan. Hitik sa mga exclusive sports balita na dito nyo lang unang malalaman. Dito lang yan sa Sports Now. Mapapakinggan sa 1494 DWAR Abante Radio. What is up, Sports Now? Another sports, another day. Ako ang inyong kasandigan sa mundo ng pampalakasan, Zeus Valdez. Magandang gabi, Pilipinas, at sa lahat ng ating kaabante sports worldwide. Abante na tayo sa balitaan. Narito na ang mainit na balita na nakalap ng Sports Now. Sa ulo ng mga umaabanteng balita sa mundo ng pampalakasan, Pinay tennis queen Alex Iyala muling pinadapa si Donna Vekic dahilan para gustuhin ng Croatian star na magpaampon sa Pilipinas. Sa NBA, Ja Morant magpapasabog na nga ba sa Miami Heat at kilalanin ang bagong Kobe na handa ng bumuslo para sa Purple and Gold. Sa cycling, John Paul Morales at Ronald Oranza maggigit-gitan para sa inaasam na pwesto sa pambansang kuponan. Sa volleyball, Next Led Chameleons tapos na sa pagiging bottom tier at handa ng agawin ng trono laban sa mga powerhouse ng PBL. At eto kaabang-abang, beep-beep, sumabay sa uso si The Blitz RJ Barrientos matapos makiride sa viral na TikTok trend. Aabante na ang mga balitang hitik sa aksyon sa mundo ng pampalakasan. Dito lang yan sa Abante Sports Now. Nagtala ng panibagong panalo si Alex Iyala kontra kay Olympic silver medalist Donna Vekic matapos itong talunin sa score na 6-3, 6-4 sa round of 32 ng Kuyong Classic nitong Miyerkules sa Melbourne, Australia. Ito ang ikalawang sunod na tagumpay ni Iyala laban kay Vekic kasunod ng panalo niya sa opening round ng ASB Classic sa New Zealand. Ilang araw lamang ang nakalipas sa naturang torneo. Napabagsak din ng Pilipina ang dating world number 19. Kontrolado ni Iyala ang unang set matapos humiwalay sa bandang huli at tapusin ito sa pamamagitan ng isang ace para sa 6-3 na bentahe. Sa ikalawang set, nakabawi ang 20 years old matapos maagang mapag-iwanan at unti-unting nabawi ang momentum ng laban. Matapos itabla sa 2-all ang second set, nagpakawala si Iyala ng sunod-sunod na puntos upang makuha ang 4-2 na kalamangan. Napangalagaan din niya ang kanyang sariling service para umabante sa 5-3 bago tuluyang isara ang laban kahit pa nakahawak pa ng isang game si Vekic. Pinagtibay ng panalo ang matatag na simula ni Iyala sa 2026 season kung saan 4 na sa kanyang unang 5 single matches ang kanyang napagwagian. Ang laban sa Kuyong Classic ay bahagi ng paghahanda ni Iyala para sa nalalapit na Australian Open na inaasa magiging isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang kampanya sa bagong season. Samantala, dumadaan ngayon sa matinding problema ang Phoenix Fuel Masters matapos bitawan sina head coach Willie Wilson at team consultant Jamaica Harin. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villaseñor. Kumalas na ang Phoenix Super LPG Fuel Masters kay head coach Willie Wilson at team consultant Jamaica Jarin ayon sa opisyal na pahayag ng koponan nitong Miyerkules. Ayon sa Fuel Masters, tumaan sa masusing evaluation ang desisyon at epektibo agad ang paghiwalay na magkabilang panig. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang koponan hingil sa mga dahilan ng hakbang at wala ring agad na pinangalan ng kapalit sa coaching staff. Si Wilson ang namuno sa Phoenix sa gitna ng mahirap na yugto ng prangkisa habang si Jarin ang nagsilbing consultant habang patuloy na inaayos
i-propose ng kupunan ang direksyon at roster nito sa PBA. Dagdag ng Fuel Masters, maglalabas sila ng karagdagang anunsyo sa mga susunod na araw kaugnay ng mga susunod na hakbang ng kupunan. Sa mga nagdaang araw, umugong ang ulat na kabilang sina Coach Charles Hugh at Coach Alden Ayo sa mga kinokonsidera pumalit sa nakabakanting posisyon ng head coach. Ako si Carlo Villaseñor, Abante Sports, now na! Nakatakda ng matupad ang pangarap ni Alex Ayala na makapaglaro sa home crowd matapos siyang bigyan ng wildcard slot sa doubles event ng kauna-unahang Philippine Women's Open. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jessie Escanio. Sigurado pa rin mapapanood ng mga Pinoy tennis fan si world number 49 Alexandra Ayala sa kauna-unahang Philippine Women's Open matapos siyang bigyan ng wildcard slot sa doubles event ng torneo. Kinumpirma ng Philippine Tennis Association na kabila ang 20 years old na SEA Games gold medalist sa double draw sa kabila ng patuloy na pag-aabang sa kanyang status sa singles main draw dahil sa kasalukuyang kampanya niya sa Australian Open. Ayon sa PhilTA, pinapayagan ang mga kalahok sa doubles na pumili ng sarili nilang partner. Nagbibigay kay Ayala ng kaluwagan kung sino ang makakasama niya sa torneo na gaganapin sa Rizal Memorial Tennis Center. May kabuang 32 players ang inaasahang lalahok sa Philippine Women's Open kung saan 24 na ang kumpirmado. 12 atleta ang direktang papasok sa main draw habang ang titirang 8 pwesto ay paglalabanan sa qualifying rounds. Nakatakda ang qualifier sa January 24 at 25 bago tuluyang magsimula ang main tournament. Sa kabila na hindi pa tiyak ang kanyang singles stint, mananatiling tampok si Ayala sa makasaysayang women's tennis event sa bansa na inaasahang magdadala ng world-class action sa lokal na eksena. Ako, si Jessie Escanio, Abante Sports, now na. Inaasahan naman na magiging matindi ang labanan sa pagitan ni John Paul Morales at Ronald Oranza para sa pwesto ng pambansang koponan sa Phil Cycling Road National Championships. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Deron Williams. Bakbakan ang inaasahan sa pagitan ni John Paul Morales at Ronald Oranza matapos magsilbi para sa bansa habang pinagtatapat nila ang kanilang kampanya para sa mga pwestong bubuo sa pambansang koponan sa isasagawang Phil Cycling Road National Championships sa February 16 hanggang February 20 sa Tagaytay City. Magsisilbi itong pambungad ng abalang 2026 calendar ng Phil Cycling kasunod ng kampanya ng national team sa Southeast Asian Games noong nakaraang taon kung saan nag-uwi ng mga tansong medalya ang bansa. Sa clown ng 5 araw na paligsahan ang individual time trial, criterium at must start na magsisilbing sukatan ng forma at kahandaan ng mga siklistang naghahangad makapasok sa national pool. Kasama rin sa torneo ang iba't ibang age categories tulad ng youth na may 12 to 13, 14 to 15 at 16 to 18 years old, under 23 at elite divisions na inaasahang magbibigay daan sa pag-usbong ng mga bagong talento kasabay ng mga veterano. Bukod sa national pride, mahalaga ang naturang kompetisyon dahil nag-aalok ito ng mahalagang UCI points para sa individual at nation rankings na gagamitin bilang isa sa mga pangunahing batayan sa pagbuo ng pambansang cycling squad. Ang Road Nationals ay magsisilbi ring hudyat ng sunod-sunod na malalaking cycling events sa bansa, kabilang ang ACC Track Championships na gaganapin sa March 25 hanggang March 31 sa Tagaytay City Velodrome at ang inaabangang Tour of Luzon sa Abril. Ako si Deron Williams, Abante Sports, now na! Sa NBA naman, nagliyab ang aksyon matapos manguna si Shai Gilgeous-Alexander para sa panalo ng OKC kasabay ng muling pagputok ng LeBron at Doncic duo at arangkada ang ilang koponan sa kanilang dominanteng panalo ngayong Miyerkules. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Miculob. Sumiklab si Shai Gilgeous-Alexander sa ikatlong quarter upang tulungan ng Oklahoma City Thunder na wakasan ang kanilang bangungot kontra San Antonio Spurs sa bisa ng 119-98 na panalo sa kanilang home court.
Bumuhos ng 34 points sa SGA kabilang ang 15 sa third period habang unang beses namang napigil ang OKC ang Spurs sa ilalim ng 100 points ngayong season. Dagdag pa rito ang 20 points si Jalen Williams at solidong depensa na nagtala ng 11 blocks ng Thunders para si kaapat na sunod na panalo. Sa Los Angeles, muling nagpakitang gilas ang tambalang LeBron James at Luka Doncic upang ihinto ang 3-game skid ng Lakers matapos durugin ang Atlanta Hawks sa score na 141-116. Nagtala si LeBron ng 31 points, 9 na rebounds at 10 assists habang may 27 points at 12 assists si Doncic. Umambag din si DeAndre Ayton ng 17 points at season high 18 rebounds sa dominanteng panalo ng Lakers. Sa Miami naman, nagpakita ng composure si Bam Adebayo sa crucial na sandali matapos umiskor ng 13 sunod na punto sa fourth quarter para igiya ang Heat sa 127-121 na panalo laban sa Phoenix Suns. Sinundan ito ng go-ahead 3 ni Norman Powell sa huling minuto habang may 23 points si Tyler Hero. Hindi naman naging sapat ang tig 25 points si Grayson Allen at Dillon Brooks para sa Suns. Patuloy ang mainit na takbo ng Houston Rockets matapos talunin ang Chicago Bulls sa score ng 119-113. Nanguna si Kevin Durant na may 28 points at 10 rebounds, katuwang si Alperen Sengun na nagtala ng 23 points at 11 assists. Hindi rin nagpahuli si Amen Thompson na may 23 points sa dikitang laban. Sa Milwaukee, kahit wala sina Anthony Edwards at Rudy Gobert, dinomina ng Minnesota Timberwolves ang Bucks sa score ng 139-106 sa likod ng 29 points si Julius Randle. Ito ang ika-6 na panalo ng Minnesota sa huling 7 laro. Para sa Bucks, may 25 points si Giannis Antetokounmpo sa pagkatalo. Sa New Orleans naman, mainit na opensa ni Jamal Murray at Peyton Watson ang nagbuhat sa Denver Nuggets sa 122-116 na panalo kontra Pelicans. Umiskor si Murray ng 35 points habang may 31 naman si Watson, sapat para talunin ng Pelicans na patuloy na naghihirap ngayong season. Samantala, pinigil ng Golden State Warriors ang Portland Trail Blazer sa score na 119-97 sa likod ng balance scoring at season high 23 points ni DeAnthony Melton. Tahimik sa puntos si Stephen Curry na may 7 puntos lamang, ngunit bumawi sa pamumuno gamit ang 11 assists. Ako si Jake Niculob, Abante Sports, now na. Sa volleyball naman, handa na ang Next Led Chameleons na talikuran ang pagiging kulela at matapos ilatag ang agresibong rebuilding na layong gawing legit title contender ang koponan sa Premier Volleyball League. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Denzel Valdez. Unti-unting binubura ng Nexted Chameleons ang reputasyon bilang dating kolela at matapos maglatag ng mas agresibo at malinaw na hakbang patungo sa pagiging lehitimong title contenders sa Premier Volleyball League. Sa sunod-sunod na social media announcements itong Martes ng gabi, ipinakilala ng Chameleons ang unang bugso ng kanilang retool lineup na pinangungunahan ng mga veteranang sina Abby Maraño, Jonas Sabete, Jonel Cheng, Rania Musa at reinforcement na si Aduke Ogunzanya. Pinakamalaking hakbang ang pagkuha kay Maraño na naging free agent kasunod ng pagdisband ng Cherry Tigo crossovers. Ang veteranong middle blocker ay inaasahang magsisilbing haligi ng Nexted sa gitna habang nagbibigay ng leadership at championship experience sa mas pinalalim na middle rotation na kinabibilangan nila Critch Makaslang, May Anike, Jaisel De Los Reyes, Rizel Aldea, Ogunsanya at Musa. Samantala, ang pagdaragdag kina Sabete, Cheng at Musa ay malinaw na indikasyon ng pagnanais ng Chameleons na tugunan ng matagal na kahinaan ng prangkisa mula floor defense at ball distribution hanggang composure sa mahihigpit na sandali. Ang kombinasyon ng karanasan at versatility ay inaasahang magbibigay ng mas balanseng identidad sa koponan. Hindi pa rito nagtatapos ang galaw ng Nexted dahil naasahan pang susundan ng mga anunsyo ng karagdagang recruits sa mga susunod na araw bilang bahagi ng mas malawak na rebuild na ngayong mabilis nang nagiging rebrand. Habang papalapit ang pagbubukas ng 2026 PBL All-Filipino Conference sa January 31, malinaw ang mensahe ng Chameleons. Tapos na ang yugto ng eksperimento at rebuilding, panahon na para makipagsabayan sa mga haligi ng liga at seryosong umambag sa usapan ng titulo. Ako, si Denzel Valdez, Abante Sports, nauna. Samantala, pinatunayan ng defending champions na UST Junior Growling Tigresses ang kanilang sarili bilang powerhouse team matapos tambakan ng De La Salle Suvel sa pagbubukas ng UAAP Season 88 Girls Basketball Tournament. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Robiquel Rivares.
Matikas na sinimulan ng University of Santo Tomas Junior Crawling Tigresses ang pagdepensa ng kanilang titulo matapos tambakan ang De La Salle Zubel Junior Lady Spikers sa score na 90-59 sa pagbubukas ng UAAP Season 88 Girls Basketball Tournament nitong Miyerkules sa Playtime Phil-Oil Center. Matapos ang mabagal na umpisa, unti-unting kinuha ng Junior Crawling Tigresses ang kontrol ng laro sa likod ng balancing opensa na pinangunahan ni Ririn Perez at ng dominasyon sa loob ni Indonesian center Kukutala. Nagtala si Perez ng 19 points, 12 rebounds at 9 na assist. Dagdag pa ang 3 steals at 2 blocks. Habang nagsumiti naman si Tala ng 15 points at 12 rebounds upang patatagin ang opensa at depensa ng UST. Pumantay ang UST sa National University Nazareth School Lady Bullpups sa itaas ng standing sa maagang yugto. Bahagyang napaurong ang UST sa unang quarter, ngunit bumawi ito sa ikalawang yugto sa pamamagitan ng isang 28-point explosion upang bumuo ng 45-32 na kalamangan sa halftime. Hindi na bumitaw ang momentum sa ikatlong quarter matapos palubohin ng Tigresses ang kanilang lamang sa halos 30 points. Sa sunod-sunod na inside at transition baskets na tuluyang pumigil sa anumang banta ng DLSD. Sinubukang bumalik ng Junior Lady Spikers sa huling yugto, ngunit agad itong sinagot ng UST upang tuluyang isara ang laro. Nag-ambag din si Janice Ogson ng 13 points at 7 rebounds para sa UST, habang may 10 points, 5 assists at 3 steals si Lea Pinuela. Para sa DLSD, nanguna si Ima Navarro na may 15 points at 12 rebounds, habang umiscore si Ching Gales ng 13 points sa kanilang opening day loss. Ako si Robigail Revares, Abante Sports, nauna. Sa NBA ulit, umiingay ngayon ang pangalan ni Austin Reeves sa trade market habang papalapit ang February 5 deadline na nagbubukas ng maraming tanong sa kanyang kinabukasan sa Purple and Gold. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Papalapit na ang February 5 trade deadline at kabilang ang Los Angeles Lakers sa mga kupunang inaasahang gagalaw sa trade market. Isa naman sa tinitignang posibleng maging seller ang Memphis Grizzlies sa gitna ng patuloy na usapin sa kinabukasan ni Ja Morant at ng direksyon ng prangkisa. Lumutang ang posibilidad ng isang malaking trade scenario kung saan maaaring subukan ng Lakers na kunin si Jaren Jackson Jr. bilang defensive anchor kapalit ng package na maaaring umikot kay Austin Reeves at iba pang assets. Ang ganitong galaw ay tinuturing na tugma sa hangarin ng Lakers na bumuo ng mas balanseng koponan sa paligid ni Luka Doncic, partikular sa depensibong aspeto. Sa panig ng Memphis, ang pagbitaw kay Jackson ay maaring mga hulugan ng tuluyang pagpasok sa full rebuild, lalo na kung mauuwi rin sa pag-trade kay Morant. Sa ganitong senaryo, posibleng italaga mas malaking papel kay Reeves bilang pangunahing scorer at ball handler, kasabay ng paghubog sa mga batang pyesa tulad ni Zach Edey, Gigi Jackson, Cedric Coward at Jalen Wells. Naging mahalagang salik din ang kontrata ni Reeves na nasa huling taon siya ng kanyang 4 na taong kasunduan at inaasang hihingi ng mas malaking sahod sa susunod na kontrata. Isang bagay na mas madaling maibibigay ng isang rebuilding team kaysa sa Lakers na kailangan mag-ingat sa long-term cap flexibility. Samantala, kasalukuyang nasa injury list si Reeves dahil sa calf strain, ngunit patuloy na malapit sa kupunan habang papalapit ang kanyang pagbabalik. Habang papasok ang Lakers sa mga susunod na laban at patuloy ang usapan sa trade market, nananatiling bukas ang tanong kung mananatili si Reeves bilang mahalagang pyesa sa Los Angeles o magiging sentro ng panibagong yugto ng Memphis sakaling matuloy ang isang malaking deal bago ang deadline. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna. Sa kalagitnaan ng mainit na semi-final series, hindi nagpahuli si The Blitz RJ Barrientos matapos makilahok sa isang TikTok trend kasama ang misis na si Arlov De Jesus. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Robigail Revares. Sumabay sa uso si The Blitz RJ Barrientos matapos mag-viral ang kanyang TikTok video kasama ang misis na si Arlov De Jesus sa Ali Trend ng The Bloomfields. Sa Facebook post ng Gene Kingsguard, makikita ang sweet at aliw na eksena ng mag-asawa sa loob ng kotse kung saan nagli-lip sync si Barrientos habang nagmamaneho sabay flex kay Arlov. Simple pero kuhang-kuha ang kiliti ng netizens. Bumuhos ang reaksyon at komento sa naturang video.
panalo na karamihan ay nagbigay suporta at good vibes kay Abarrientos kasabay ng pagbati ng swerte at panawagang galingan niya sa serye kontra SMB. Muling lalaban si Abarrientos kasama ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa mahigpit na karibal na San Miguel Beermen ngayong araw sa Smart Araneta Coliseum. Tabla sa 2-all ang serye matapos ang Game 4 noong January 11 kung saan bumawi ang Ginebra sa dominanting score na 105-91 na panalo. At ngayon, bukod sa sayaw sa TikTok, handa ring pumalag si The Blitz sa mas mabigat na laban sa loob ng court. Ako si Robigail Revares sa Abante Sports Nauna. Grabe, no? Parang hindi stress etong si RJ Abarrientos sa court. Napapabip-bip pa. Yung pala yung ginagawa ng aming titi kanina na si Joseph. Yung nagtitiktok din noon. May tatry din natin yan mga ka-Abante Sports Now. Samantala, huwag kayong bibitiyo dahil sa aming pagbabalik, Ja Morant sisibat na nga ba sa Memphis Grizzlies? Susunod na yan sa Abante Sports Now. Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso. Nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit. Nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Ligaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di uurong sa pagtulong. Isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. At nagbabalik ang Sports Now. Sa esports naman, 3 Pinoy ang nagpakitang gilas sa M7 World Championship matapos talunin ng Selangor Red Giants ang Team Liquid Philippines na nagresulta sa kauna-unahang pagkatalo ng Team Liquid sa tournament. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ng ating esports enthusiast, Carlo Villaseñor. 3 Pilipino ang nasa likod ng unang pagkatalo ng Team Liquid Philippines sa M7 World Championship matapos silang talunin ng Selangor Red Giants 2-1 sa Swiss stage nitong Martes ng gabi. Pinangunahan ni na Gold Laner Innocent, ex-P-Laner Cram at Coach Arcadia ang panalo ng SRG na naging kauna-unahang pagkatalo ng TLPH sa M7. Malakas ang pinimula ng Team Liquid sa Game 1 ngunit hindi naging madali ang panalo matapos magpakitang gilas si Innocent na nakapagtala ng Savage ang una sa torneo. Sa kabila nito, nakuha pa rin ng TLPH ang unang laro.
laro. Nag-adjust ang SRG sa sumunod na dalawang laro sa pamumuno ni Coach Arcadia. Sa Game 2, nabawi ng SRG ang momentum bago tuluyang isara ang serye sa Game 3 kung saan naging susi ang solidong depensa at timing ni Nakram at Romer na siyam sa mga huling laban. Sa kabila ng late game attempts ni Carl TZ para sa Team Liquid, nanatiling matatag ang SRG hanggang sa tuluyang maselyohan ang panalo. Dahil sa tagumpay, umabante ang Selangor Red Giants sa 3-0 record at direktang pumasok sa knockout stage. Samantala, nananatili pa rin may tsansa ang Team Liquid Philippines at kailangan na lamang ng isang panalo sa susunod na round para makapasok sa playoffs. Ako si Carlo Villaseñor, Abante Sports, now na. Mga ka-Sports Now, mainit-init pa, balik na sa championship round ang Talk and Text Tropang 5G. Matapos alisan ng kuryente ang Meralco Ball sa score na 99-96 sa Game 5 ng PBA Philippine Cup Semifinals ngayon po sa Smart Araneta Coliseum. Umiscore si Jordan Heading ng 31 points habang nagdagdag si Ray ng Batak ng 25 upang iselyo ang semi-series sa score na 4-1 pabor sa Tropang 5G. Ito ang ika-4 na sunod na finals appearance ng Tropang 5G at ikalawang dikit sa All-Filipino Conference. Naging dikita ng laro hanggang sa huling minuto kung saan sinelyohan ng 4-pointer ni Nambatak at mga free throw ang panalo ng TNT. Sa Meralco, nagliyab si CJ Cancino sa career high na 36 points habang may 70 naman si Aaron Black. Mag-aantay na lang ang kupunan sa mananalo sa pagitan ng SMB at Ginebra. Samantala, matapos ang isang dekada mula nang magpaalam ang tinaguriang The Black Mamba, muling mapapabilang sa lineup ng Los Angeles Lakers ang isa pang Kobe, si Kobe Buffkin, matapos pumirma ng 10-day contract sa Purple and Gold. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Matapos ang isang dekada mula nang magpaalam ang alamat na si Kobe Bryant, muling may pangalang Kobe na mapapapilang sa lineup ng Los Angeles Lakers sa katauhan ni Kobe Buffkin. Opisyal na kinuha ng Lakers si Buffkin sa isang 10-day contract, isang maliit ngunit makahulugang galaw para sa prangkisa. Bagamat hindi inaasang agad pupunan ni Buffkin ang napakalaking anino ni Bryant, simboliko ang kanyang pagdating. Ang unang Kobe na muling mapapabilang sa active roster ng Lakers matapos ang panahon ni Black Mamba. Darating si Buffkin na may matibay na credential mula sa South Bay Lakers kung saan isa siya sa pinakaproduktibong scorer ng G League ngayong season. Sa 12 games, bumuhos siya ng 26.1 points kada laro. May mataas na porsyento sa field at 3, eksaktong uri ng benchmark na matagal nang hinahanap ng Lakers. Bagamat panandalian ang kontrata, malinaw ang konteksto, pagkakataon nito para kay Buffkin na magpakilala sa NBA audience sa ilalim ng isa sa pinaka-iconic na prangkisa sa sports. Para sa Lakers, isa itong low-risk move na may potential na high reward sa gitna ng siksik na schedule at patuloy na problema sa bench scoring. Hindi man siya ang Black Mamba, ang katotohanan ng muling may Kobe sa lineup ng Lakers ay may bigat pa rin. Isang bagong kabanata, bagong muka at bagong pagkakataon sa parehong pangalan na minsang naging simbolo ng buong prangkisa. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna. At least masaya ngayon yung mga Los Angeles Lakers fans dahil nga may tandem ng LeBron at Kobe. Hindi nga lang Kobe Bryant kundi Kobe Buffkin. Samantala, formal nang nilisa ni Jack Doohan ang Alpine Formula 1 team matapos magkasundo ang dalawang panig na tapusin ang kontrata ng Australian driver. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Deron Williams. Tinuldukan na ng Alpine Formula 1 team at ng Australian driver na si Jack Doohan ang kanilang ugnayan matapos magkasundo ang dalawang panig na tapusin ang kontrata ng piloto, dahilan upang maging malaya siyang maghanap ng bagong oportunidad sa kanyang karera. Si Doohan ay nagsimula noong nakaraang season bilang race driver ng Alpine katuwang ang Frenchman na si Pierre Gasly. Ngunit tumagal lamang ng 6 na karera bago siya mapalitan ng Argentine na si Franco Colapinto. Nanatili siyang bahagi ng koponan bilang reserve driver matapos ang kanyang pagtanggal sa race seat. Sa inilabas na pahayag ng koponan, kinumpirma ng Alpine na hindi na ipagpapatuloy ang serbisyo ni Doohan para sa 2026 Formula 1 World Championship season at pinayagan siyang ituloy ang iba pang opsyon sa kanyang profesional na landas. Nagpasalamat din ang koponan sa naging ambag ni Doohan sa loob ng 4 na taon, kapwa sa loob at labas ng
track. Sa kabila ng limitadong resulta, mananatili si Colapinto bilang pangunahing driver ng Alpine sa 2026 kasama si Gasly. Nabigo si Colapinto na makapuntos sa 18 karera noong nakaraang season, kapareho ni Duhan bilang nag-iisang mga driver sa grid na hindi nakapagtala ng puntos. Ang pag-alis ni Duhan ay nagbubukas ng bagong yugto sa kanyang karera habang patuloy namang inaayos ng Alpine ang kanilang lineup para sa mga susunod na season sa Formula 1. Ako si Deron Williams, Abante Sports, now na! PBA ulit, umiinit na naman po ang issue ng ticket scalping sa paligid ng Smart Araneta Coliseum sa Game 5 ng PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals kasabay ng halos pagkaubos ng mga opisyal na ticket para sa parehong laban ngayong Miyerkules. Ayon sa mga nakapwesto sa paligid ng mga mall sa Cubao, kapansin-pansin kasi ang pagdami ng mga nag-aalok ng ticket sa presyong mas mataas kumpara sa opisyal na SRP, partikular sa lower backs at patron sections na matagal nang sold out sa ticket outlets. Dahil upper A at general admission na lamang ang natitirang opisyal na binibenta, sinamantala umano ng ilang scalpers sa mataas na demand lalo na't kapwa series defining ang mga larong tampok sa schedule. Nagbigay babala ang ilang fans sa social media laban sa pagbili ng scalp tickets at iginiit ang panganib ng peke o invalid na ticket at ang posibilidad na hindi papasukin sa venue. May panawagan din sa mga otoridad at event marshals na paigtingin ang pagbabantay upang maiwasan ang illegal na bentahan. Inaasahang lalo pang titindi ang galaw ng scalpers habang papalapit ang finals. Kasabay ng inaasang jump-pack na crowd para sa semis match-ups na magtatakda ng direksyon patungo sa finals. Grabe talaga yung mga scalpers. Mabilis ang kwento lang mga sports na, no? Last conference finals, bumibili ho kami ng ticket doon ni Carlo Villaseñor para sa aming mga kaibigan. Unfortunately, may nag-aalok sa amin ng scalper. Kaso naka-PBA ID naman kami. Pero inaalok pa rin nila kami. Grabe rin talaga yung hassle ng mga scalpers, no? Hopefully, hindi mabenta yung mga scalpers at kakasend ka lang ni Enchong Nicolas, bungi-bungi pa rin yung mga audience seating ngayon sa Big Dome. Samantala, God bless you. Iyan na lamang ang naging tugon ni Talk and Text tropang 5G forward Calvin Optana sa isang online basher na humiling ng malalang injury. Grabe naman po yun para sa kanya. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Matapos ang pagkatalo ng TNT tropang 5G kontra Meralco bukod sa Game 3 ng PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals, naging usap-usapan sa social media ang naging palitan ng komento sa Instagram na kinasangkutan ni Calvin Oftana. Matapos ang laro nitong Biyernes, nagpost ang TNT sa Instagram ng isang video ni Oftana na may kalakip na Bible verse mula sa Romans 8:18. Nilagyan ito ng caption na nagsasaad na bahagi ng paglalakbay at pag-unlad ang mga pagsubok at iginiit na lalaban at babawi ang tropang 5G na nagawa naman nila matapos kunin ng Game 4. Sa comment section na naturang post nito ring Biyernes, isang netizen ang nag-iwan ng mapanirang komento laban kay Oftana na sinabing maarte di umano ang TNT forward. Matapos ang ilang araw nitong Martes lamang, piniling sagutin ni Oftana ang nasabing basher sa pamamagitan ng maikling tugon nito na God bless you. Hindi pa rito nagtatapos ang usapan. Sa isa pang komento ng parehong netizen, nagpahayag ito ng mas mabigat at personal na pahayag na hiniling na magtamo ng malalang injury ang Gilas shooter. Muli itong pinatulan ni Oftana kung saan inulit niya ang God bless you at hinamon ng basher na magpakilala at huwag magtago sa likod ng internet. Ang palitan ng komento ay mabilis na kumalat online at naging kapansin-pansin dahil sa desisyon ni Oftana na patulan ang isang basher ilang araw matapos may post ang mga negatibong pahayag sa gitna ng tensyon ng semifinal series. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na. Nakatakda namang itaguyod ni Michael Carrick ang Manchester United bilang bagong caretaker manager sa natitirang bahagi ng Premier League season. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Miculob. Nagkasundo na sa prinsipyo ang Manchester United at si Michael Carrick para pamunuan ng dating Middlesbrough boss ang Premier League club bilang interim head coach hanggang sa matapos ang season. Papalitan ni Carrick ang tinanggal ni Sir Ruben Amorim at agad haharap
sa mabigat na hamon sa kanyang unang laban, ang Manchester Derby kontra sa pumapangalawang pwesto na Manchester City sa Old Trafford ngayong Sabado. Mamanahin ng 44 years old na si Carrick ang isang koponang nasa krisis, kasalukuyang nasa ikapitong pwesto ng Premier League standings at 17 points ang layo sa leader na Arsenal, habang tuluyan ang natanggal sa parehong domestic cup competitions. Ang pagkalaglag ng United sa FA Cup matapos ang 2-1 na pagkatalo sa Brighton and Hove Albion ay nagresulta sa pinakamaikling season ng club mula pa noong 1914-15 na may tinatayang 40 games na lamang sa kabuuan. Hindi na bago kay Carrick ang papel bilang caretaker manager ng United matapos tagampanan ang parehong tungkuli noong 2021 kasunod ng pagkatanggal kay Ole Gunnar Solskjaer. Naiulat din na kabilang si Solskjaer sa mga ikinonsidera para sa interim role para sa pagkakataong ito. Bago tuluyang mapili si Carrick, pansamantalang pinamunuan ng dating kakampi at kasalukuyang under-18 coach na si Darren Fletcher ang koponan. Subalit nabigo ito makakuha ng panalo sa dalawang laro kabilang ang 2-2 draw kontra Burnley. Bilang manlalaro, nagkaroon ng makulay na karera si Carrick sa Manchester United matapos magtala ng 464 appearances at manalo ng 5 Premier League titles at isang UEFA Champions League trophy. Sa coaching, huli siyang namuno sa Middlesbrough kung saan minsan niyang inangat ang koponan mula ika-21 pwesto tungo sa playoff finish bago tuluyang masibak noong Hunyo ng nakaraang taon matapos mabigong makabalik sa Premier League. Ang pagkabalik ni Carrick sa Old Trafford ay pansamantalang solusyon ng United habang patuloy nitong hinahanap ang pangmatagalang sagot sa kanilang coaching at performance woes ngayong season. Ako, si Jake Mikulov, Abante Sports, now na. Paglahok ng transgender sa women's sports didinggin sa US Supreme Court. Ang ibang detalye alamin sa Pag-Abante ni Jason Gusilatar. Papasok ang US Supreme Court sa mainit at kontrobersyal na usapin ng paglahok ng transgender athletes sa girls at women's sports matapos itong tanggapin ang dalawang kaso na humahamon sa mga batas ng Idaho at West Virginia na nagbabawal sa kanila na makipagkumpetensya sa women's category. Ayon sa korte, didinggin sa susunod na termino ang mga kasong tumutuligsa sa naturang state laws na bahagi ng mas malawak na hakbang ng mahigit 20 estado sa Estados Unidos na nagpatupad ng katulad na pagbabawal sa mga atletang itinalagang lalaki sa kapanganakan. Ang desisyon ng Supreme Court na pakinggan ang mga kaso ay dumating ilang linggo matapos itong pagtibayin ng isang batas sa Tennessee na nagbabawal sa gender-affirming medical treatment para sa mga transgender minor. Kamakailan din itong sinuportahan ang hakbang ng administrasyon ni Donald Trump na magpatupad ng restriksyon laban sa transgender troops sa militar. Noong Pebrero, naglabas si Trump ng executive order na naglalayong ipagbawal ang paglahok ng transgender athletes sa girls at women's sports. Sa ilalim ng kautusan, maaaring ipagkait ng mga federal agencies ang pondo sa mga paaralang papayagang lumahok ang transgender athletes sa women's team. Sa ilalim ng kautusan, maaaring ipagkait ng mga federal agencies ang pondo sa mga paaralang papayagang lumahok ang transgender athletes sa women's teams. Sa isang hiwalay ngunit kaugnay na pangyayari, pumayag ang University of Pennsylvania na ipagbawal ang transgender athletes sa women's sports programs matapos ang isang federal civil rights complaint na may kaugnayan sa swimmer na si Lia Thomas. Ayon sa Department of Education, nilabag ng universidad ang Title IX nang payagan nitong lumahok si Thomas sa women's competitions. Naging sentro si Thomas ng pambansang debate noong 2022 matapos siyang lumahok sa women's collegiate swimming events matapos na dating lumangoy sa men's team ng DuPen habang sumasailalim sa hormone replacement therapy. Ang kaso sa Idaho ay nag-ugat sa 2020 Fairness in Women's Sports Act ng Estado na hinarap sa korte ng isang transgender athlete at pinawalang bisa ng mababang hukuman dahil umano sa paglabag sa Equal Protection Clause ng konstitusyon. Samantala, ang 2021 ban ng West Virginia ay hinamon ng isang middle school student matapos hindi payagang sumali sa girls track team at ideklarang paglabag sa Title IX ng Appellate Court. Kinontra naman ng American Civil Liberties Union ang mga naturang batas. Iginiit na ang mga programang pangmalakasan sa paaralan
ay dapat bukas para sa lahat ng mag-aaral, anuman ang kanilang kasarian o transgender status. Nakatakdang dinggin ng Supreme Court ang mga kaso sa terminong magsisimula sa October at inaasahang maglalabas ng desisyon sa susunod na taon. Ako si Jason Gusilator, Abante Sports. Samantala, isang malaking balita sa NBA ang lumulutang ngayon kung saan posibleng iwan ni Ja Morant ang Memphis Grizzlies, isang senyales na handa na ang Grizzlies sa unang hakbang ng posibleng blockbuster trade. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Umiinit ang usapin sa posibleng paglipat ni Ja Morant matapos kumpirmahin ni Shams Charania ng ESPN na may umiiral ng mutual interest sa pagitan ng kampo ng manlalaro at ng Miami Heat. Ayon kay Charania, nagsimula ng makinig ang Memphis Grizzlies sa mga alok para kay Morant, isang hakbang na maaaring magpahiwatig ng unang yugto ng posibleng pag-alis ng star guard sa Memphis. Sinabi ni Charania na bukod sa Miami, may interest din ng Sacramento at iba pang kupunan, habang ang hinahanap ng Grizzlies ay kombinasyon ng mga batang manlalaro at draft picks kapalit ni Morant. Nauna nang ibinahagi ni Rachel Nichols sa Sports Illustrated Open Floor NBA podcast na may kagustuhan umano si Morant na mapunta sa Miami. Bagaman nananatili pa rin sa kontrol ng Grizzlies ang sitwasyon dahil nakakontrata ang manlalaro hanggang 2028. Kasama sa kontrata ni Morant ang sahod na humigit kumulang $39.4 million ngayong season, $42.1 million sa susunod at $44.8 million sa 2027-28 season. Sa panig ng Heat, posibleng mabuo ang trade package sa paligid ni Tyler Hero o Andrew Wiggins kasamang expiring contract ni Simon Pontesio. Mayroon ding hanggang 2 first-round picks, pick swaps at ilang rookie scale players ang Miami na maaaring isama sa negosasyon. Gayunman, nananatiling hindi malinaw kung gaano kalaki ang handang isugal ng Heat, lalo't iniulat na mas nakatuon pa rin ang prangkisa sa mas malalaking target gaya ni Giannis Antetokounmpo at may mga isyong kinakaharap si Morant sa labas at loob ng court. Ayon pa sa insider, ito ang unang pagkakataon mula nang piliin si Morant bilang number 2 overall pick noong 2019 na hayagang bukas ang Grizzlies sa pagdinig ng mga alok, isang senyales na maaaring makinabang ang magkabilang panig sa isang fresh start. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna. Good vibes muna tayo dahil hindi lang sa basketball court, game na game si Adrian Nocum dahil todoha daw rin siya para sa nalalapit na Lakbayaw 2026 bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Fiesta ng Tondo. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Game na nakisayaw ang Rain or Shine Elaso Painters star guard na si Clarence Adrian Nocum bilang bahagi ng paghahanda sa taunang tradisyon na lakbayaw. Sa isang video na ibinahagi ng grupong Siete Pares sa Facebook, makikita si Nocum na masiglang nakikisabay sa sayaw kasama ang ilan pang mga miyembro ng grupo. Ang Siete Pares ay isang kilalang grupo sa Tondo na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Senyor Santo Niño sa pamamagitan ng paglahok sa lakbayaw o lakpay sayaw na bahagi ng pagdiriwang ng pista ng Santo Niño tuwing ikatlong linggo ng Enero. Matagal nang nakagisnan ni Nocum ang naturang tradisyon bago pa man makapasok sa pinakamataas na antas ng basketball sa bansa noong naglalaro pa lamang siya para sa Mapua Cardinals. Ipinapakita ng kanyang pakikalahok na sa kabila ng mga tagumpay sa kanyang karera bilang profesional na manlalaro, nananatiling ang kanyang pananampalataya at pagpapahalaga sa mga nakagawiang tradisyon. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports, nauna. Mga kaabante, huwag kayong bibitiw dahil sa aming pagbabalik, UFC President Dana White, hindi na nga ba kailangan ng isa pang Conor McGregor sa UFC? Susunod na yan sa Abante Sports Now. Lindol, pagbaha, mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila, may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigyan yung tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino.
ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, makialam, makibahagi. Ako si Jos Ignacio, Dexter Ganibe, Mavic Trinidad, Ryan Veloban, Abante! At nagbabalik ang Sports Now. Para naman sa ating sports tayaan segment ngayong araw, narito po ang ating sports correspondent, Jonas Lavarias. Mga kaabante, punta na tayo sa paboritong segment ng mga talpakero sa darating na mga laban bukas sa mundo ng NBA, January 15. Isang araw na naman ng kapanapanabik na aksyon ang aabangan ng mga tagahanga ng basketball. Kaya naman tara, tingnan na natin ang kasalukuyang winning odds ng bawat kuponan. Sa unang laban, kapansin-pansin ngayon ang sagupaan ng Indiana Pacers kontra sa Toronto Raptors, kung saan mas paborito ang Raptors dahil sa kanilang matalim na winning odds na 1.74 kumpara sa mahinang takbo ng Pacers na may winning odds na 2.30. Sa bakbakan naman ng Philadelphia 76ers at Cleveland Cavaliers, halos tabla ang laban na ito, ngunit bahagyang abante ngayon ang Sixers dahil sa kanilang malinaw na winning odds na 1.93 laban sa tatapat na Cleveland na may winning odds na flat 2. Sa isa pang sagupaan, itinuturing ngayon na mas may tsansa ang Chicago Bulls dahil sa kanilang lumaragasang winning odds na 1.72 habang ang Utah Jazz ay patuloy na hinahanap ang kanilang tono dahil sa kanilang winning odds na 2.31. Sa laban naman ng New Orleans Pelicans kontra Brooklyn Nets, malinaw ang kumpiyansa ng merkado sa Nets dahil sa kanilang winning odds na 1.82 laban sa sumusubok na winning odds ng Pelicans na nasa 2.12. Inaasahang dikit ang laban sa pagitan ng Dallas Mavericks at Denver Nuggets dahil sa halos magkapantay nilang winning odds na 1.98 at 1.96. Sa tapatan naman ng Sacramento Kings at New York Knicks, malinaw na paborito ngayon ang nagniningning na Knicks dahil sa kanilang winning odds na 1.20 habang itinuturing na underdog naman ang Kings na may winning odds na 5.32. Samantala, sa Los Angeles Clippers laban sa Washington Wizards, halos sigurado na ang panig ng Clippers sa panalo dahil sa kanilang matatag na winning odds na 1.18 kumpara sa walang mahika na Wizards na may winning odds na 5.88. Kaya naman mga kaabante, tandaan na maaari pang magbago ang mga winning odds ng bawat kuponan sa may init na laban bukas sa NBA. Maraming salamat, Jonas Lavarias. Samantala, bagamat itinuturing na mukha ng UFC sa mga nakaraang taon, nilinaw ni Dana White
na hindi na kailangan ng organisasyon ng isa pang superstar trash talker tulad ni Conor McGregor. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Sa kabila ng hindi matatawarang impluensya ni Conor McGregor sa pag-abante ng UFC sa pandaigdigang antas, nilinaw ni UFC President Dana White na nagbago na ang pananaw ng organisasyon pagdating sa paghahanap ng susunod na mabigat na superstar. Ayon kay UFC President Dana White, bagamat umabot si McGregor sa antas na halos walang makapantay sa kasaysayan ng MMA, hindi na kailangan ng UFC na makahanap pa ng isa pang katulad niya na superstar. Nakilala si McGregor bilang pinakamalaking muka ng UFC sa kasagsagan ng kanyang karera. Pinatunayan niya na ang balagbag na trash talk kapag sinabayan ng panalo sa loob ng octagon ay maaaring magdala ng tiyak na kasikatan. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin siyang isa sa pinakamahalagang personalidad ng organisasyon. Ikinwento ni White kung paano niya tinitingnan ang halaga ni McGregor sa sport. When you find a unicorn like Conor McGregor, we talked about this at the CBS town hall today. It's like when he would roll into a press conference, you know, he would come in and say, I run this whole thing. You guys, nobody be making money here if it wasn't for me. And da, da, da. You just let a guy like that do his thing. In my business, when a guy like that pops up, or a Ronda Rousey, or a Chuck Liddell, it's a home run. Ayon kay White, bagamat naging mga celebrity rin sina Ronda Rousey at Chuck Liddell, walang ibang umabot sa antas ng kasikatan ni McGregor bago pa man o pagkatapos ng kanyang karera. Maraming mga sumunod na fighters ang tinawag lamang ng presidente na mga clone o imitator. Sa kabila ng paghawak ni McGregor sa 8 ng top 10 na pinakamabentang UFC pay-per-views events, sinabi ni White na hindi na kinakailangan ng UFC ang isang fighter na kasing laki ng kanyang impluensya. Sa halip, mas nakatuon na ngayon ang organisasyon sa mga mandirigmang kayang magatid ng kapanapanabik na laro at tapusin ang mga kanilang kalaban. Binanggit din ni White si Alex Pereira bilang halimbawa ng fighter na hinahanap ng UFC. Isang atletang mabilis makakuha ng atensyon na hindi na kailangan pang magpakawala ng trash talks. Who's the baddest dude in the world, or who's the baddest woman in the world? Can you fight? If you can fight and you finish people, you know, that's what I need. Inamin din ni White na noong mga unang taon, may takot siya na kung sakaling matalo ang isang superstar tulad ni McGregor ay maaaring maapektuhan ang negosyo ng UFC. Ngunit nagbago na di umano ang kanyang pananaw hinggil dito sa ngayon. I've sort of gotten over all of that. You know, early on, in the beginning, I thought, oh my God, if this guy doesn't win, we're in big trouble. Oh my God. And none of it's true. Because what happens is whoever wins, wins. And they go on and they have their own journey and their own storyline and however it plays out. And yeah, I stopped sweating that stuff a long time ago. Ilang fighters ang lalo pang sumikat matapos talunin si McGregor, kabilang sina Khabib Nurmagomedov, Nate Diaz at Dustin Poirier. Ayon sa marami, malabong maabot nila ang parehong antas ng kasikatan kung hindi nila nagawang talunin ang pinakaunang 2-division UFC champion. Sa kabila ng mga pagkatalo, nananatiling isa sa pinakamagandang kwento sa kasaysayan ng UFC ang karera ni McGregor. At para kay White, nararapat lamang ipagdiwang ang ambag niya pati na rin ni Ronda Rousey sa kabuuang pundasyon ng mixed martial art. McGregor the greatest storyline that has ever been associated with Probably. I would say him and Ronda. Okay. You know, Ronda, you know, you forget at the time when she first burst onto the scene. Right. I mean, she was massive and she was the talk of sports. Yeah. Jonas Lavarias, Abante Sports, now na. Sa boxing naman, handa na ang Las Vegas para sa isa sa pinakinaabangan na welterweight fight matapos kumpirmahin ang sagupaan ni na Mario Barrios at Ryan Garcia. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ni Jonas Lavarias. Formal nang inanunsyo ang matagal nang napapabalitang welterweight title fight sa pagitan ng WBC champion na si Mario Barrios at social media superstar na si Ryan Garcia na nakatakdang maganap sa February 21 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Ang fight card na pinamagatang The Ring High Stakes ay mapapanood ng live at exclusive sa DAZN. Si Garcia, na dating WBC interim lightweight champion, ay papasok sa title shot kahit galing siya sa isang disappointing decision loss laban kay WBA welterweight champion Rolly Romero nitong Mayo sa Times Square, New York.
Bago iyon, noong April 2024, tinalo ni Garcia si Devin Haney via decision. Ngunit nauwi sa no contest ang laban matapos sumobra ng 3.2 pounds ang kanyang timbang at bumagsak sa drug test para sa banned substance na Ostarine. Dahil dito, nasuspindi siya ng 1 taon at kinasuhan pa ni Haney. Samantala, ang 30 anyos sa si Barrios na tubong Texas ay unang nakakuha ng WBC Interim Welterweight title noong 2023 matapos talunin si Yordenis Ugas na 2 beses niyang napabagsak sa kanilang laban. Nang bakantihin ni Terence Crawford ang undisputed title, na-promote si Barrios bilang full WBC champion. Pero hindi naging smooth ang kanyang title reign. Noong 2024, nagtapos sa back-to-back draws ang kanyang mga laban kontra kina Abel Ramos at boxing legend Manny Pacquiao na nasa 46 anyos na nang magharap sila noong nakaraang July. Kamakailan lamang, muling nagkahiwalay ng landas si Barrios at ang trainer na si Bob Santos at kinuha niya si Hall of Famer Joe Guzen bilang bagong head trainer. Si Guzen ay dati ring trainer ni Garcia at humawak sa kanya sa 4 na laban, kabilang ang knockout loss nito kay Gervonta Tank Davis. Si Barrios ay dating WBA Junior Welterweight Champion, ngunit nawala ang titulo noong 2021 matapos ding talunin ni Davis. Tiyak na magiging kaabang-abang ang isang high-stakes showdown na ito sa Pebrero, kung saan parehong may kailangang patunayan sina Barrios at Garcia sa welterweight division. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na. At tayo na nga mga ka-sports now, busog na naman tayo sa mga balitang hitik sa aksyon sa mundo ng pampalakasan. Mabilis ang analysis lang sa laban ng Talk and Text at Meralco kasi nagbabasa ako kanina ng comments after ko i-break yung balita. Most of the comments, sinasabi na nag-choke daw ang Meralco at kasalanan ni CJ Cancino. Well, karamihan sa mga naggaganong komento talagang hindi alam yung laro ng basketball. Si CJ Cancino yung naging spark plug ng pag-abante ng Meralco at nakalamang pa nga sila. Fortunately, siguro mas dapat dinikitan ng Meralco yung depensa nila sa Talk and Text. Pero masasabi kasi natin na iba rin talaga yung firepower pag usapang Talk and Text. 4 straight finals, talagang andun yung championship pedigree. At laban na naman ngayon ng San Miguel Beermen at Barangay Ginebra. Sa tingin ko, mananalo ang San Miguel dito. Mas gigil si Junmar na bumawi after nga ng mga laro niya na 2020 yung kanyang stats. At kung mananalo ang SMB, tingin ko tatapusin na rin ng San Miguel ang serye this coming Friday. Kasi hindi rin either of the two teams, no, Ginebra o San Miguel man yan, dapat magmadali na rin sila kasi mahabang panahon yung gugugulin ng Talk and Text sa paghahanda sa kanila. Compare sa SMC teams na nagtutuos pa ngayon at 2-all pa lang ang lamang ng serye. Ang mga dapat lang naman natin bantayan dyan, unang-una, Junmar Fajardo, Don Troliano, Chris Newsome sa Meralco kung babalik na ba next conference, Chris Ross for San Miguel Beermen. Samantala sa Ginebra, iisipin din natin kung puputok ulit si RJ Barrientos at kung possible pa ba yung isa pang triple-double ni Scotty Thompson. Pero sabi nga ni Coach Tim Cohn, hindi na nila kailangan ng isa pang triple-double. Kailangan nila mag-step up ulit yung bench ng Ginebra. Katulad na nga lang ng ginawa ni Jason David sa eksklusibong panayam nga ni Christian Carlo Villaseñor kay David, no? Talagang gutom din. At sabi niya, kinausap niya si Thompson bago pa man magsimula yung laro at kung ano yung gagawin niya, sabihin lang sa kanya. Talagang exciting yung mga laban at kita-kits tayo mga ka-sports now ngayon sa Big Dome. Kaya naman mga kaabante, para sa iba pang mga balita, i-like, follow at subscribe ang ating mga social media pages. Kasama na rito ang Fast Break, ang ating numero 1 source sa lahat ng sports balitaan. At tandaan, ang Abante ay hindi lang radyo, TV pa. Mapapanood po kami sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, TCL Smart TV, Blast TV sa Samsung TV Plus, sa Beautiful Cable TV Incorporated Pagadian at Parsat Cable TV Incorporated at sa Cable Link. At greetings pala sa aming mga big boss kay Sir Raymar Phil, Sir Hilka Bakungan, Ma'am Jean Lacorte at Ma'am Raya Capulong. At syempre sa lahat ng mga sumusuporta sa Abante Sports Now, Sports Corner Philippines, sa girlfriend ko na nanonood at sa lahat ng mga nagko-comment sa amin sa mga videos namin sa TikTok, YouTube at Facebook. At para rin po sa iba pang sports news, tutok po kayo sa Billionaire News Channels The Scorecard mamayang 10 p.m. to 10:30 p.m. kasama po si Anton Rojas. And so it is, another sports, another day. Ako po ang inyong kasandigan sa mundo ng pampalakasan, Zeus Valdez. Bukas ulit mga kaabante, dito lang yan sa Abante Sports Now.
Kailan mo masasabi kapag ang isang guy ay titikman o tatakman? Syempre kapag yung grabe mainit talagang makatingin